Ay mga karos, good morning. Kamusta po tayong lahat? Welcome back po muli dito sa aming channel. Ngayong araw po ng Sabado, bali September 27 po tayo. Yan, ang bilis ng araw payroll. Bali kahapon nga po pala mga karos, wala po tayong pasok. So nag-decide na lang po tayo na hindi na magpapasok. Pinatapos na lang po natin muna si Bagyong Odong. Ayan, sana nasa mabuti po tayong lahat na kalagayan. Ito mga karos, project update tayo sa Riego de Dios project. Dahil naikabit na nga po pala yung binili natin na 30x60 na pang box flush wall ng countertops. Bali, papasukatan na po natin yung mga aluminum kitchen cabinet kila Master Mata. Kaya mag-update din po tayo doon. Tapos pupunta rin tayo sa mga ibang ongoing project natin. Kaya ito mga karos, samahan niyo po muli kami ngayong araw po na Sabado. And enjoy watching po mga karos. Siya nga po pala mga karos, sa mga naligaw pa dito sa aming channel na hindi pa po nakasubscribe, please subscribe nyo na yan. Tapos lagi nyo i-click yung notification bell button para updated kayo sa araw-araw namin mga video. Madalas naman hindi tayo makapag-upload ng Lunes kasi minsan pag Sunday or Linggo wala po tayong pasok. Pero pipilitin po natin na makapag-upload araw-araw. Tara! Bale, ito mga karos, nandito tayo sa Phase 3. Good morning kay Ma'am Myra at kay Sir Jospa. Good morning. So, tinatapos namin yung mga problema dito sa mga ongoing project namin para tuluyan na po natin na schedule sa finishing. Pero sa ngayon ho kasi talagang napakalaki po ng epekto ng pag-uulan-ulan, lalo na nung bumagyo. So, yung mga gawa namin dito na wash out po. Yan, na wash out kaya parang inuulit at nire-repair po namin. Yan, nauunahan lang po kasi tayo ng ulan. Pero kung hindi po talaga nag-uulan tuloy-tuloy ang init, yan, matagal na po sana natin natapos yung mga problema. Si Adonis, good morning. Good morning. Yan, bali may leak problem dito sa extension na gawa natin. Yan, kaya inaayos po namin. Tapos puntahan natin si Ricky. Yan, dito po gumagawa si Ricky. Nung nakaraang araw na may pasok kami, ayos na yan eh. Pero nung uwian, biglang umulan. Yun yung last vlog namin na inabot na po kami ni Mrs. ng sobrang hapon na nung umuwi kami. Ayun oh. Wash out pa rin. Good morning, Ricky. Morning, boy. Yan sayang yung effort natin dito sa labor at saka sa materyales, sayang. Wala eh, ganun talaga eh. Hindi na parang ayaw na huminto araw-araw ng ulan. Ang problema namin dito mga karaw, simula ho kasi nang ginawa namin to, lagi na lang po araw-araw umuulan at wala pa po tong concrete topping. Kaya hindi pa natin naayos yung mga dapat ayusin dito kasi sayang lang yung materyales. Yung mga ginagamit kasi materialis na dyan, medyo mahal na po yun. Kaya kailangan po natin na isakto. Kaya hanggang ngayon hindi namin ginagamit. Sakto natin sa panahon. Pero itong semento kasi pwede natin makipagsapalaran sa panahon. Yun nga lang, saktong matapos ka no, Rick, no? Biglang buhos, no? Wala naman na magagawa si Ricky ron. Ayan, tingnan nyo. Bungi. Wash out. Parang pebble finish. Oo nga eh. Lumitaw yung mga maliliit na bato. Rick, ikaw na bahala rito ha. Pagandahin mo to. Sige. Okay, dito naman tayo. Bali, finishing phase na po tayo dito sa project natin. So, ayan yung mga plywood. Ang isa sa mga problema namin dito, ito, yung slab na to. Yung gumagawa pa kami dito, hindi pa po namin napapansin yan. Pero yung pumasok na yung September, yung nag-uulan-ulan na, yan, napansin namin, lagi na lang po siya nagli-leak. So, ang kailangan natin gawin dito ay sayusin natin. So, inayos na po ito nung nakaraan, kaso nga lang, inabutan na naman po ng ulan. Ngayon, imbis na yung materialis natin dito ay tumigas. Yan. Nahaluan pa po ng tubig dahil nasa ulan. Ayan, pinapasikaso na po natin to. Hello, good morning, Log. Good morning. Ayan. Malat pa. Okay, bali, ito ang kailangan natin gawin dito. Bali, wala pa po itong floor concrete topping. Pero bago po kasi yon, kailangan pa yung i-flexiban. Ang dami pang kulang. So, hindi rin namin magawang ma-flexiban to. Gawa nga masasayang lang din yung materyales natin. So, sa ngayon, kailangan sa pag umulan-ulan, under observation muna, kailangan po itong slab, matanggal muna yung pinaka major problem niya dahil doon sa pinanggagalingan ng leak. Kapag okay na yun, yan, saka tayo magpa-flexiban, then magka-concrete topping tayo. Okay, bali ang inaasikaso rito is yun sa finishing carpentry. Ayan, meron na nga yung isa dito. Yan, pero
Medyo matatagalan pa tayo rito. Kailangan pa na muna natin ayusin ang lahat. Tapos meron pa tayong walk-in closet din dito. Ito banda. Yan, pati doon sa kapitbahay na. Nilagyan mo na. Sir, malaki yung yung biyak. Oo. Sige. Tapos basang-basa yung wool. Sa kabila. Okay. Yung sa kabila sir lalagyan ko na. Oo, lagyan mo na rin. Tuyo naman doon eh. Galing ako. Dito, di pa tayo makakano dito eh. Oo. Saka na tayo bumelo rito. Pagka maganda na talaga. Good morning pare. Shout out! Nagpasa lang ako ng sukat ng frame ng aircon dun sa project sa Phase 5. Yan, bigyan ko kayo ng idea. Ito sinasabi ko sa vlog to. Pre, ano ba klaseng tawag sa cladding na to? Anong code? YP 200. Yan, pwede rin po yan. Gawa po sa aluminum yan. Maporma. Ito yung nilalagay sa ano eh. Sa bahay ko ganito, di ba? Ito yung nilalagay sa ilalim minsan ng screen door, no pare? Screen door. Yan, maganda. Ganda, may forma rin. Maganda rin siya sa white. Buhay na buhay pag white na pare. Ayan, nandito tayo sa Arriaga de Dios Project. Good morning kila Ma'am Catherine, tsaka kila Sir and family. Yan, kinuha ko rito yung mga kailangan nila na good for 1 week. So, kailangan pa ng 4 na galon ng lacquer primer surfacer, lacquer thinner, 4 na galon din, isang lacquer flow, basahan, ayan. Yan yung mga kailangan pa, tsaka pencil brush para sa mga cabinet. Yes, Kuya Rigor. Good morning po, Kuya Rigor. Good morning, boss. Yan. Tapos ito na yung mga sa drawer. Master Dino, good morning. Good morning! Ito, kailan to dumating? Yung mga liha. Kinuha na liha kahapon. So, masking tape. Tapos 30 na... Ano to? 30 pieces na... Ano ba itong 30 ang piraso, kuya? Hindi ko maintindihan yung sulat ni Melanie. Kaya sulat na rin sir eh. Ano yung 30 rin? Yung masking tape, 10. Tapos sa Eric, masking tape, ano liha? Liha! Liha number 100. Number 150, tsaka number 100. Okay. Ayun. Liha number 150, 15, 30, 100. Ayun. So ito na nga po pala yung pinagawa natin dito. Ito yung tiles na binili natin. Yung cooktop, nakakabit na po siya. Tapos yung lababo, isusunod na. Yan, ito yung tiles na gusto ni client dito. Bagay naman po siya, bumagay naman. So 30 by 60. Tapos kung bakit may nakalagpas tayo kasi yung range hood natin, mas mataas pa siya sa 60 cm, mga nasa 80 cm yan. So nandito yung range hood. Namaya pupunta sila Master Batang dito dahil ito lang naman po yung hinihintay nila. Kasi ito yung magiging reference po nila. So sa cabinet, nandito sa linya na to, ang guhit na yan hanggang dito po sa ibabaw ng refrigerator. So syempre kailangan meron na tayong sukat ng refrigerator. Tapos yung pagkaka-separation na lang dito sa ilalim, ituturo na lang natin mamaya kila Master Batang. Yung mga gamit. Tapos itong tiles na to, magagamit pa po natin yan para dito sa steps and risers. Yan, bago ako dumating dito kanina, in-interview ko na sila para sa mga kailangan. Sikasuhin natin to. Kuya Philip, good morning po, Kuya Philip. Good morning. Yan. So mamaya bibili na ako ng para sa mga outlet. Kailangan po natin lagyan ng mga ano yan, ng mga plastic cover. Tapos yung black bag, yan lalagyan din po natin ng cover yung mga ano, yung mga aircon. 4 yung aircon dito. Mas maganda may cover po yan. Louie, good morning Louie. Good morning. Yan o. Ito pa yung mga tinatapos ni Louie dito. So, himingi pa kami ng konting palugit dun sa project natin sa Phase 5 bago mag-install si Louie nung sa tiles ng mga hagdanan. Mas maganda ko kasi bago siya umalis dito, halos kompleto na. Yan. Ang ginagawa ni Master Dindo. Ito yung kwarto nila, ma'am. Ano pala eh. Danda na eh, oh. Danda na. Ang cabinet. Aliwalas talaga ng putik. Tapos yung request ni Master Dindo na nakaraan na yan. Naka-silicone sealant na po ito.
Tapos mamaya magpapasa na ako sa kanila ng combination color ng mga outside exterior wall. Yan, para ano po, may reference na sila rito. Medyo ano lang naman po kasi kami, alalay kami sa weather. Hindi namin to mapipinturahan kung ang panahon ay hindi maganda. Sayang yung pintura. Ito sa loob. Yan, mas matrabaho nga lang yung ginagawa ni Kuya Rigor. Medyo matrabaho. Kaya ito pong mga kahoy, hanggang ngayon wala pang pintura. Nandito pa lang po siya sa may master's bedroom. Halos ang dami ng ano rito. Ang dami ng cabinet. Halos lahat ng kwarto meron. Yan. So, wala na ba idadagdag? Ito lang? Okay. Basahan paleta lang naman sa inyo, no? Okay. Gusto mo, bilhin ko na rin yung ano dyan, yung flexible at saka yung angle bulb. Bilhin ko na. Yes, lista natin. Si ma'am, meron na siya mga ibang binili na mga accessories. Pero yung iba para sa mga water closet at saka dun sa mga basin lavatory, wala pang mga ano yun, wala pang mga accessories. Kagaya ng angle bulb at saka flexible angle. So yan, isasama na po natin dito. Tapos alalay na lang kung ano pa yung mga makakaligtaan sa mga susunod habang binubuo natin tong project. So unti-untiin lang po natin na bibilin yung materyales. So unahin lang natin yung kinakailangan. Kasi kapag naikabit ni Louie lahat ng accessories sa TNB, luluwag yung ibang part ng area na pinaglalagyan po namin ng mga materyales. Kasi doon naman po pupunta yung mga pintor. Yan. Iuhuli na natin yan. Yung mga ilaw rito sa labas, yan sa ceiling, yan iuhuli na natin. Total naman, nakahang lang naman po siya. Tara. Sa hardware tayo. Ito yung mga binili natin. Tapos yung resibo na binigay sa akin ni Kuya Dindo, yan nabayaran na rin natin. Total of 8,800. Meron pang kulang, hindi ko nabili rito. Pinagkasya na lang natin kasi sayang yung oras naka-e-bike lang tayo. Marami palang kailangan din sa Riego. Ayan. Bimbasahan. Ayan. May dala pa akong walis. Tara. Wee, patulong Wee. Sige. Wee, ito pa nakabaliktad lang. Wala daw nakalagay. Yan, sa yan Wee. Tapos ito ko yan, pantakip saka yung sa outlet switch. Yan kay Kuya Rigor to. Kuya Rigor, nakabaliktad talaga to ha. Ganyan mo gagamitin yan. Basahan. Tsaka yung ang hindi ko lang na nabili yung flexible. Okay, ano pa ko maikli yung sa hardware eh. Yan. Yeah, okay na po tayo rito. Yung mga unang kailangan nila. Si Kuya Rigor ang halos maraming kailangan kasi yung sa cabinet. Tapos kinausap ko na po sila na kailangan po na yung segregation. Kailangan ma-segregate namin yung ibang mga gamit dito. Kaya nga pala mga karawa, kasi dagdag ko lang, ipinapalipat ko to. Yan, itong dalawang pinapalipat ko po dito. Nabago po kasi ang plano nito eh. So dito nalipat yung pinaka kitchen sink niya. Yan. So, hindi ho kasi natin pwedeng pagtabihin yan, yung lutuan at saka yung kitchen sink kailangan ay magkahiwalay. So ipapalipat na lang po natin yan dito banda. Yan na. Pinapadali na natin pati aircon. Kuya, yung pagtatakip mo yung hindi maapektuhan yung pagpipintura mo dyan. Opo. Iikot po din sa gilid. Sige.
Ito rin, pinalagyan na natin ng plastic cover. Ito yung mga kulang pa na hindi ko nabili sa hardware kanina. Yung flexible hose supply. Kaya bumili tayo ng 6. Ang haba nito nasa ano po siya, 20 inches. Kaya ito yung nagbibigay ng supply connectivity from dun sa water line natin para dun sa water closet, sa bidet at saka sa basin lavatory. Sama na rin yung sa kitchen. Hindi ko muna binili lahat pero baka magkasya na to. Yan, break time muna tayo. Tara. Bali yung karagdagan na pinurchase ko na ihatid ko na rito sa Project Sariego de Dios. Yun nga lang, nakapag break time na po sila. So tayo, magbe-break na rin. Balik tayo rito mamaya for update. Tara. Nakabalik na ulit tayo rito sa Riego de Dios. Ayun sila Master Batang nandito na. Bali, agad-agad na po natin pinasukatan po yung kitchen cabinet dito. Tapos sinukatan na rin po nila yung mga pintuan sa toilet and bathroom sa main door. Si pare saka si Master Ryan. Sa town. Ano ba ang binubuo natin dyan? Nungatan mo yung pinto at saka yung cabinet. Final na para mag-umpisa na. Yun. Yung may ilalagay pa kasi kami dyan sa ibabaw kapag nakikabit nila yan yung cabinet. Anong gagamitin na materialis dyan, Mare? APC? APC, gusto ni ma'am. White tape. Tapos banda dito, may pull down, no? Pull down na ito. Tapos ito, Mare, anong kulay daw nito? White. White. Yung sa laboratory. Wala pang ano yun mga wala. Pwede na may habol na. Magpapalagay daw ba ng shower enclosure? Pa, may budget. Ihabol na lang. Tingin ko naman may budget. Okay, kaya-kaya ni ma'am yan ang ihabol. Siguro unahin niya lang muna yung mga napag-usapan. Yung ano na lang, yung sabi niya yung kahit daw yung smokeless. Smokeless. Hindi yung frameless. Oo. Mahal yung frameless. Masakit daw. Ayan, bali bukas ikakabit niya na, pare. Mamaya hapon. Mamaya hapon. Mamaya hapon. Oo, basta. Yan lang. Alas. 132. Bago alas 3. Pare, plus 100,000 ako kung magawa niya. Uy! Ito. Wala na rin. Cabinet lang pala akin. Ang cabinet lang talaga. Dito, itupalo na lang natin. Yan, follow na lang yun. Yung sasabi mo dyan. Wala natin pag ganon. Wala na. Ganyan lang talaga. Bigyan mo ng 300 din. Maabot naman 200, tapusin mamaya. Ganun ba? Abutan mo na, Mare, para matapos na. Wala. Wala. Tapos to. Yan na. Data! Hirap yan. Pare, thank you. Ingat ka, thank you. Bata ka, puro ka drawing ha. Ayan, bali, okay na tayo rito na sukatan ha. Siguro, bilang na lang po tayo rito, siguro mga 3 to 4 days, install na po nila yan. Siyempre, may delivery pa po sila, tapos magko-quotation pa po sila sa paggawaan nila. Tapos, deliver niyan, malamang baka bukas, papabricate nila mga 2 araw. Yan, 3 to 4 days, baka may makikita na tayong cabinet dito. Yan sila Kuya Rigor dito, tuloy-tuloy lang naman po yung gawa. Itong mga nakikita nyo sa hagdan, sa bago sa mga viewers namin, matagal pa po ito. Huling-huli na.
Yan. Pintura. Linis na rito. Dito banda. Yan lahat naman ng pinagawa natin kanina umaga. Yan nasunod. Si Kuya Philip. Kita mo ba yan, Kuya? Linaw naman, no? Tagal ko na mga Oo. kasama ng linis. Oo. Kuya, yung kornisa sa PVC, ano, 0-0 ha? Walang ano? Alam? Oo, sige, sige. Yung walang lagpas pintura? Sige. Ayan, kinubera na. Ayan. Yung maganda na din dito. Malinis na din. Ito lang talaga matagal yung cabinet. Kasi Louie medyo marami-rami pa yung gagawin dito. Kaya pwede na pala yung diretso, walang baseboard. Walang baseboard si ma'am. Diretso tayo. Laylayan oh. Diretso na. Malinis na kagad. Kornisa. Tapos dito sa may outdoor kitchen natin, pinadagdagan ko na po yung tiles dito. So ito dapat medyo bakante to, yun nga lang bitin. Sabi ko naman kay ma'am, mga 4 na piraso lang na tiles yan. So pumayag naman po siya. Ayan na. Kapag kami po yung nagsasuggest kay ma'am, kahit wala na po dagdag sa labor cost yun, ang mahalaga yung materials lang. So sayang naman po kasi, di ba? Ganda. Ayan na. Balik tayo rito sa Phase 3 project. Ayan, dahil tuluyan ng gumanda yung weather natin, ito na yung mga nangyayari rito. Yeah, waterproofing. Ayan, dito sa pader. Waterproof. Medyo basa pa rito? Oo nga, hindi pwede. Ayan. Pero yung mga gilid, yan, sigurado na yan. So yung pag-apply po ng waterproofing, hindi po pinipilit yan. Kailangan tuyo yung pagpapahiran at saka kailangan maganda yung panahon. May kamahalan din po yung waterproofing na ginagamit natin. Kaya kailangan na hindi siya masayang. Ayos na rin yan. Ang kasunod na gagawin dito, lalagyan ng tansiyan, tapos ile-level at ikiklibe dun sa ano. Tapos ile-level at ikiklibe rito sa may floor drain. Magka-concrete topping. Ayos na yung gawa ni Ricky rito. Gumanda na. Gumanda na. Yung yung ibabaw ng tubo, may mga muta-muta ng plastering. Linisin nyo na lang mamaya. Sabay ko na yung CR na yan, sir. Sige, sige. Ito. Pwede na yun. Yan, bali marami tayong pinaayos dito. Yan, dito naman tayo sa kabila. Yan, medyo marami tayong mga pinaayos dito para pantuluyan na ito, matapos na namin to, matakluban na namin hanggang sa hindi nawawala yung nito at hindi natutuyo, hindi nawawala yung tubig dyan, hindi natutuyo. Ganyan lang po muna yung sitwasyon yan. Tingnan natin kung matatanggal na natin to. Obserbahan natin to siguro mga 2 days 3 days. Basta hindi uulan, malalaman natin yan pag natuyo. Tapos biglang umulan, dan tuyo pa rin. Yun o, close it. Yan, ito, naka waterproof. Isang pahid pa lang po yan. Tapos susundan uli namin. Ang kagandahan doon sa ginawa namin sa kabila, wala tayong makikitang ganyan kasi nasa labas lahat. So dito hindi na po natin pwedeng gawin yan. Ginawa natin doon, gawa ng lagpas na po siya. So ayan, kaya nandyan yan. Gawa ng hindi niya na covered yan, hindi niya nasakop yung kabila.
kapag umulan uli, obserbahan natin kung kakaroon uli ng tagas yan. Diyan para dito na yan. Ayan. Laki yun. Closet. Tapos magkakaroon ng ano dito, partition. Sliding. Yan dito. Sliding. So ito lang yung pinaka-kwarto niya. Saktong-sakto lang. Nandiyan na po yun. Bali ito mga karos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw po ng Sabado. Bali bukas nga pala, araw ng Linggo. Balak namin pumasok. Siya nga pala may mga absent ngayon. Wala si Tamtam, si Epoy hanggang ngayon wala pa, nagpapagaling. Tsaka si Kuya Richard wala ngayon. Pero may pumasok po sa Tansa Garden Villas. Nandun si Kuya Boy, nandun si Marvin at tsaka nandun si Rusty. Doon naman sa project natin sa Anyana, nandun naman si Kuya Sandy. Tsaka nandun naman po si Kuya Doming. Pinagpapatuloy nila doon yung mga demolition. So kita-kita na lang po ulit tayo for the next video. Tapos mamaya magpapasahod po kami. Araw ng Sabado ngayon. Maaga ko nang tatapusin yung vlog natin kasi tutulungan natin si Mrs. gumawa ng payroll. So God bless po sa ating lahat. Ito paalam po muna.